Hi guys! Alam niyo ba kung ano ang titirahin natin ngayon? Kalabasa. Kalabasa ang baba natin ngayon. So, we're gonna cook some squash. Alright? Ito yung ginagamit na squash sa pinakbet, sa mga not only Filipino dish but some other Asian or anybody dish. This is one of the squash family. There's zucchini, there's other squash, but we're gonna cook only specifically this kind of squash. Okay? Sige. Tara na. Let's cook some spicy squash. Hey guys, ito na. Naglagay na ako ng mantika sa pan at magigisa tayo ng luya, ginger. As you can see na, ang mga hiwa ko ng luya pahaba. Kaya masarap yan eh. Chinese style. Talaga mahaba para masarap ang dating. Maganda pati. Luya, ginger is always good for you, good for our body. Wala tayong problema dyan. Okay. Habang ginigisa natin yan, nilagyan na natin ng bawang, garlic. Okay, pahaba rin ng garlic. And then we put our onions. See? Okay. So nga pala, if you haven't subscribed or in this channel, please do. And paki-like na pati yan, paki-thumbs up, And put comments down below, and if you'd like to share, please do share. And we'd like to thank you for all these years na nakarating tayo ng 110 subscribers and silver button. Alright, okay, God bless you. Ito na. Habang tinitimplan natin, nilagyan ko ng, alam mo yan, dilaw na yan. Yan yung tinatawag na habanero. Konti lang naman, siguro mga isa lang. Pero hiniwa ko lang ng maliliit. Isa lang yan, Isa lang, mas mahang yan sa siling labuyo, sa siling demonyo. And then we put our, of course, our oyster sauce. Ito na. Ayan. Ayan. Diyan na, hindi na ko na kailangan lagyan ng asin. Hindi ko na kailangan lagyan ng kung ano naman ingredients. Nandiyan na kasi oyster sauce Nandiyan ang lasa Alright. And then we put our pork na minarinate sa soy sauce and lemon. Alright. Isang araw na kayo nakamarinate. So, isama natin igisa. Ayan. Pork. Para hanggang sa lumambot, tender. And then, ang chunks, ang pagkahiwa ko dyan, parang pang adobo. Okay lang yan. Ito na. And then we put our gata. Ayan. Coconut milk. Ayan. Dalawang lata yan. Dalawang lata nilagay ko dyan para talaga hindi tayo matuyuan, para talaga masarap ang pagkakagawa ng gata. Kasi natutuyo yan See? So, nahalo na natin yan. Alright. So, tinakpan ko na. Tinakuluan ko na. Ayan. Ako, napakasarap yan talaga pag naluto yan. Alright. So, ngayon, ito na ang ating kalabasa, ang ating squash, ang ating super kalabasa na tinatawag, Ganun din ang pagkahiwa ko dyan, parang cubes. Pakita nyo, sinama ko yung balat para hindi malamog.
Para pagkaluto niyan, eh, may protection siya. Mayroon siyang, tinanggal ko lang yung buto, siyempre, of course naman. Pero, nandyan yun eh. Yun eh, oh. Pinaghalo-halo ko na lahat ng ano. Yung sili, yung kalabasa, yung sibuyas, yung bawang, yung luya, nandyan na lahat. Sarap. Tapos, yan. Tapos, takpan mo lang yan. Tapos kumukulo. And then, ilagay mo na ang hipon sa ibabaw. Ayan. Yung hipon na nabili ko, may balat, okay na yon. Basta nalinis ko na, wala nang ulo yan. Alright. So, ang sarap kaya niyan. Okay. So, pagkatapos yan, takpan mo lang. Ilagay mo sa low heat. Kailangan. Kung hindi naman kailangan luto, matagalan ng luto niyan. Minsan takpan mo lang yan. Ang nilagay ko na yung bell pepper na pula. Na pagkahaba-haba. Ayan, dekorasyon lang yan. Ayan, dekorasyon lang yan. Pampaganda ng kulay. Ayan, habang niluluto yung hipon natin sa ilalim. Ayan yun eh. Di ba? Kaya, sana all. Sana all. O di ba? Ang galing. Ang galing! Ang galing! Tuloy lang tayo. Sige. Okay. Ang sarap na to. Malapit na ito maluto. Okay. Hintay lang natin yung hipon. Pero konting halo lang to. Isang takip lang eh. Yung rin ang decolor na sili. Very sweet siya. Alright. Ito na. Kine-check ko lang kung luto na yung iba, pero malapit na eh. Ilang minuto na lang to eh. So, this will be cooked. Alright. Ito na ang finished product. Alright. So, ang shrimp natin, hindi sa masyadong overcook. Tama-tama lang. Kasi pag kinagat mo, very scrumptious. Alright, kalabasa, crispy. Okay, mukhang okay naman lahat ng texture. So, taste test na tayo. Alright. A few moments later. Hi guys! Ito na ang taste test. Parang nagutom ako eh. Yata sa kalabasa with shrimp pa. Pero kailangan magkamay tayo dahil may hipon eh. Pero I just want to thank everyone for all the members and all the everyone that subscribes on this channel. If you haven't subscribed, please do like and put comments down below. And if you'd like to share the video, please do. All right. But before everything else, let's bless the food. Amen, amen. Okay. Alright. Ito yung hindi ko na sinamahan ng malunggay. Sasamahan ko sana ng malunggay pero baka masira ang colorization eh. Alam mo naman ang ganda ng pagka nilagyan ko pa ng pepper, long pepper, yung pula. So this is pork. Sa pork natin siya binanatan and shrimp. Gata. Okay. Tignan natin ang kalabasa. Oh my God! Wow! Hindi siya lamog, malambot na parang crispy ang balat. Iniwan ko ang balat para hindi malamog ang kalabasa. Pero hinugasan natin mabuti. The pork is so tender, huh?
Hindi ko na siya nilagyan ng masyado ng sili o siling labuyo. Kasi may nag-request na huwag daw munang i-level up yung init. So, ayan. Kaya, may kagat, pero hindi siya masyado yung talagang nagdiliyap. Katulad ng ibang mga ano ko. Okay. Ibang niluluto. Okay, so this is, I can still call it spicy because it has spice. Sinamahan ko siya. Okay. Madali. Sabi, may nakapasok na bisita. Ano ba yun? Luto ang shrimp. Okay? Madali sa shrimp. Pag nilagay mo na sa ibabaw, hindi kasi malalamog pag hinalo mo eh. Lagay mo lang sa ibabaw, takpan mo, patayin mo. Yung init nung kalabasa, nung gata lahat, yun ang magbibigay yun ang magpapaluto sa shrimp. Kaya lutong-lutuan na siya. Okay. So, another successful dish, manamis-namis na with the help of the oyster sauce. Of course, my favorite. So, hindi na kailangan lagyan pa ng ibang mga with onions. Yung ginger, I love to put ginger and the way you cut it with habaan mo para maganda ang presentation. Okay. Thank you po. I will see you in the next vlog. Now remember, God makes all things possible. And don't give up. If you're a new blogger or a new YouTuber, continue. Alright? And with the help of your friends, you will succeed. Alright? Thank you, and God bless you, and I'll see you in the next vlog.